Ramdam na po ang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa bansa, gaya po sa NLEX, na problema rin ng mga motorista. Ang insidente ng pamamato. Saksi, si Ian Cruz. Paglabas pa lang ng Balintawak-Toll Plaza sa North Luzon Expressway, gapang na ang traffic bandang alas 4:30 ng hapon. Kada araw, nasa 334,000 ang mga sakyang dumaraan sa NLEX at ngayong palapitang Pasko, inaasahang akyat yan sa 370,000 kada araw. Ang ibang paprobinsya, ngayon pa lang, bumiyahi na lalo 10% ang inaasahang dagdag sa volume ng mga sasakyan sa NLEX connector pati na sa SCTEX. Iwasan namin sir yung traffic kasi ngayon nga medyo traffic na eh. Lalo na siguro kung medyo sa malapit na. Ang suwestyon ng NLEX, bumiyahe sa non-peak hours o alamin ang sitwasyon ng trapiko sa kanilang social media platforms. Binigay po natin yung mga time frame po ng mga peak period, pero ina-advise din po natin sila na yun nga po kung mas maganda mag-monitor po sila yung current situation po ng traffic ng NLEX kasi yung connector road. Pero hindi lang traffic ang kalaban ng ilang motorista, kundi pati mga nambabato sa sasakyan. Nag-crack ang windshield ng sasakyan ni dating Kapuso reporter Cedric Castillo dahil sa pambabato sa NLEX Tabang Spur Road. Nabalitaan ko dun sa area na yun, may namatay na before. Same insidente, binato yung windshield. So, message ko dun sa gumawa, imagine mo lang kung malala yung resulta ng ginawa mo, paano na lang yung pamilya? Diba? Habang buhay mo ng cargo yan. Ito yung Malis Overpass dito sa Giginto, Bulacan. Daanan nito ng mga pedestrian, ng mga motorsiklo, pati na ng tricycle. Napansin naman natin, may harang yung magkabilang gilid ng overpass. Pero yung pinakaibabaw nito, walang harang. Kaya naman pwede talaga magit siya ng bato o anumang bagay na siya namang nalalaglag dito sa mga motorista sa NLEX na kung minsan ay nakakapang biktima. Nakikipag-ugnayan na sa PNP at LGU ang pamunuan ng NLEX. Maaari silang huminto sa medyo mas maliwanag po na parte at yun po, kailangan lang po alam nila yung hotline po namin para tumawag po kaagad, para mapuntahan po kaagad sila ng aming mga personnel, ma-assist at maibigay ko ano po yung mga pangangailangan nila. Sa mga daraan naman ng Skyway, SLEX, NAIA Expressway, Star Tollway at TPLEX, libre ang toll mula 10 p.m. ng bisperas ng Pasko hanggang 6 a.m. kinabukasan. Gayon din sa parehong oras ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1. Sa mga bumibiyahe naman sa Bicol Region, malaking perwisyo pa rin ang matinding traffic sa Andaya Highway. Sira ang ilang bahagi ng kalsada dahil sa mga nagdaang bagyo at shear line. Walang galawan ang mga sasakyan sa bayan ng Lupi. May lugar kung saan isang lane lang ang bukas dahil sa nasirang kalsada. Galing po kaming Ormoc. Kahapon po kami umalis doon alas 5 ng maga. Apo, sir! Dumating kami sa Lupi, alas 6 kanina. Apo. 3 hours and a half kami bago makatawid. Ang DPWH, 24 oras na raw ang pagkukumpuni sa nasirang kalsada. Sisikapin daw nilang mabuksan ang kalsada bago sumapit ang Pasko. Kanina umaga, may naaksidente pang 10-wheeler sa Lupi. Yan ay matapos iwasan ng driver ang nakatambak na mga bato sa kalsada. Ayon sa LTO, tapos na ang clearing operation at naibalik na raw ang normal na daloy ng trapiko sa pinangyarihan ng aksidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.